Lindol na galing sa ilalim ng dagat. Mataas na alon ang iniaangat. 12時10分ですね。 Mga dalampasigan ay inaapawan. Tsunami ay dapat pag-ingatan. Sir Angel, yung pong nangyaring lindol sa Russia, so nagkaroon po tayo ng mga tsunami warning, advisory. Umabot po ba talaga sa Pilipinas yung tsunami na nangyari? Opo, umabot talaga yan. After 6 hours. Sa Batanes, 6 hours siya. Tapos sa ibang part ng Philippines, umabot na ng mga 8 hours, ganyan, no? Sa Southern Philippines. At ito ay na-record ng mga sea level monitoring stations natin. Isa sa Borongan, meron din sa Hinatuan. Meron tayo diyang mga tide gauges na, but we call it sea level monitoring station for tsunami detection. Isa yan sa network na mini-maintain natin ngayon para nakukuha natin yung mga sea level na pagtaas ng tubig dulot ng lindol tulad ng sa Russia. Umabot na mahigit 0.3 as predicted. Meron kasi tayong mga predicted heights. No? Alam na natin, pagka ganitong size ng earthquake sa Russia, ang unang prediction ay 0.3. Pero more or less 0.3 din yung dumating sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, sumakto naman doon sa ano. But, is it significant yung naging effect sa atin? Well, walang destruction na naganap. Kasi yung less than a meter natin, we don't consider this destructive tsunami. However, yun nga, dahil siguro yung hindi naintindi na iba yung 0.3, medyo ganito rin kataas yun eh. Kung tutuusin, hindi mo siya mahahalata. Okay. Dahil lalo na pag sumama siya sa pagbaba at pagtaas ng tubig dagat, halos hindi siya nahahalata. Singit ko lang po na, di ba Russia is nasa northern part natin siya. May ibang bansa pa po ba na if ever na magkaroon ng ganun ding kalakas, na ibang bansa naman na pwedeng maka-affect sa atin sa Pilipinas? Lahat po niyang nasa gilid ng Pacific Ocean. Tayo dito, buti meron pang Philippine Sea, no? Yes. Tapos pero basically nasa gilid din tayo ng Pacific Ocean. Lahat ng mga yan ay may kakayahan, including Philippines, may kakayahan na magdulot ng ganong kalakas na lindol. Open sea ang Pacific Ocean, kaya talagang magta-travel ang tsunami caused by the earthquake anywhere doon sa parte ng gilid ng Pacific Ocean. In fact, in 1960, May 22, at 3 p.m. in the afternoon, yung pinakamalaking lindol ng Pilipinas ay naganap sa Chile. Magnitude 9.5 yan. Mas malaki pa kaysa dito sa Russia. Dumating ang tsunami dito sa Pilipinas at pumatay siya ng 32 katao na Pilipinos. No? Although hindi malinaw kung saan parte ng mga lugar ng Pilipinas, but of course the assumption is the eastern border of the Philippines. Pero in history po, meron na po bang naging lindol sa Russia na naka-apekto talaga sa atin na naging destructive? Wala akong nakikita record, no? Pero yun nga, comparable yun galing sa Chile. Yan. Actually, 2010, nagkaroon ulit din sa Chile. Buti mas maliit siya. Yung 1960 pa rin talaga yung pinakamalakas. At dumating talaga ang tsunami sa mga bansang nakapaikot dito sa Pacific Ocean. Sir, singit ko lang din kasi meron ako naririnig po na iba-ibang tawag. May advisory, may warning, meron po may difference po ba yung mga declaration na yun? Dito sa Pilipinas, nag-design tayo yung mabilisan, no? Yes. Na para agad makarating sa publiko, no? Marami naman tayong pag-aaral kasi na ginagawa. Meron tayong mga predicted heights, mga ganyan. Tapos, marami na tayong pag-aaral na ginawa din with PTWC. Alam natin na pag nanggaling kay Russia, makakarating ang ganitong oras sa Pilipinas. Pag galing kay Chile, ganitong oras, no? 24 hours nga pag galing kay Chile. Pag galing kay Japan, 4 hours. At proven yan noong March 11, 2011, no? Ngayon, going back to paano kami magbigay ng information, tsunami information or warning to the public, meron tayong 4 na level. Dinesign natin siya for the Philippines. Yung no tsunami threat,
Actually, color green yan. Ibig sabihin, kung makikita nyo sa website namin, nagkalindol sa Solomon Islands, for example. Tapos, meron kaming hihintay na information galing sa Hawaii, PTWC. Tapos, pagka na-analyze na namin all those data, mag-i-issue kami ng no tsunami threat so that it will not cause any panic to the Filipino. No? Tapos, sumunod ay yung yellow o yung tinatawag nating we are going to observe yung pagbabago sa ano. Ibig sabihin, close to in between siya ng no tsunami threat o baka may paggalaw ng karagatan. Baka ha, yung term is baka. Ibig sabihin, yung kalikutan, ang pagiging malikot ng tubig dito sa Pilipinas may not be that destructive, no, o significant. Yung pangatlong level ay yung minor sea level. Ang minor sea level, ang ibig lang sabihin yan, yes, may tsunami, pero less than 1 meter. Yun yung orange, no? Yung pangatlong level, no? Itong tatlo na to are all cold advisories. Okay. Ngayon, pagka sure kami na ang tsunami ay 1 meter and above, warning agad na ibibigay natin yan. Okay. Wala tayong itinataas, wala tayong ibinababa. Ano? Kung ano lang yung ibigay, yun. Yun yung una. So, yun, basta 1 meter, warning talaga ibibigay natin dyan. Tapos, meron kaming mga ready templates kasi para hindi na nagtatype. Kasi actually, meron kami naka-ready na more than 80 na templates para pag nagkalindol doon, para mailagay natin sa tamang oras to the public. No? For local tsunami, for example, ang beating time namin dyan is 15 minutes. Pag galing dyan kay Russia, galing kay Japan, tinatawag nating regional tsunami, 30 minutes na dapat ma-inform natin ng public. Tahanan po ang lahat ng mamamayan ng Daet, lalong-lalo na ang mga naninirahan malapit sa baybayin, na mag-ingat at maging alerto sa banta ng posibleng tsunami matapos ang isang malakas na lindol na naramdaman kayo ng umaga sa off the east coast of Kamchatka, Russia. Pagka galing naman doon sa other side of the Pacific, 60 minutes ang mga beating time namin. May mga ganyan kaming mga procedure para mabilisan kasi hindi yung pag nandyan na, tsaka lang tayo mag-iisip, ano ba itong i-release, i-issue natin. Kumbaga, marami tayong practice dyan, together with the international communities po, na related din, doing the same thing, like PTWC, Northwestern Pacific, na nakabase sa Japan, mga ganun, no? And then, the rest of the countries po, maganda ang partnership natin with them. So, mabilis naman ang paglalabas natin. At least alam na po ng kababayan natin ano yung alert, ano yung advisory, ano yung... So, tatlo sa advisory ha, no tsunami threat, tapos slight na paggalaw, obserbahan namin. Tapos yung minor sea level, So, yun may ang color coding advisory, less than 1 meter. Tapos may color coding pa siya, mas mabilis. Pag green, yellow, and orange. Yun, yun ang advisories. No? Tapos yung red, ala na, bakwit agad. Okay. Kaya papansin mo doon, yung utos doon ay immediate evacuation. So pag red, yung warning, ay dapat implement nila yung evacuation plan nila. Yeah. So yun naman ang ano natin, gusto rin nating maituro sa mga kababayan natin. Yung iba kasi, gaya niyan, nag-evacuate nung ano, wala naman nangyari. Parang dapat, mas masaya tayo kung wala talaga nangyari kasi marami naman pwedeng maging effect naman. Kaya hanggat maaari, wag natin silang pagdugtong-dugtongin para hindi tayo ma-confuse. Mas maganda yung tamang information about tsunami. Tama naman na it should not cause panic kasi nga it is less than 1 meter. Ang sa amin lang, we just want to inform the public na may lindol nga doon, yes, may tsunami, but the maximum or more or less, it will be 0.3 meters. Ganito lang yung kataas. No? So, these are the information na kailangan ng publiko na malaman. Kasi nga, alam mo na, sinasabayan tayo ng mga kwento, malaking lindol dito, so pwedeng 10 meters ang tsunami dito, mga ganun. So, doon pa lang,
mapapansin mo kung sino talaga yung mga nagpapanik, kukunti yung kaalaman tungkol doon sa tsunami. Yun na mas magpapanik kasi hindi sila aware. Sir, punta po tayo rito sa Pilipinas. Meron na po ba tayong mga records, ano-anong mga lindol, kailan siya nangyari, na talagang nag-cause din ng tsunami dito Sa sa history ng Pilipinas, no, we have, pati pa nung unang kauna-unahang panahon, nagkaroon na tayo ng 40 tsunamis. Wow. At least, no, yan yung, binalikan natin yung mga karanasan pa ng mga ninuno natin. Ayan. Pero, wag natin puntahan yung nakaraan. Punta tayo dito sa recent. Yung largest earthquake of the Philippines was in Mindanao, sa Davao Oriental, no? Magnitude 8.3. Yan ang pinakamalaking so far na lindol ng Pilipinas. Although that it was in April 21, 1924, no? So medyo kaya yung mga kwento binalikan na lamang natin, no? Na i-turn out siya yung pinakamalaking lindol. Sinasabi na nagkaroon ng tsunami yon. Now, pagdating sa death toll, wala kaming data kung ilan ang namatay doon sa may Mati, Davao Oriental, no? So, that was 1924. O sige, yung pang buhay na tayo, okay? Na pumatay ng 8,000 Filipinos, no? So, the second largest earthquake, but the number one devastating earthquake, no, natin, was in Moro Gulf. So, naapektuhan yung Pagadian City, Cotabato City, lahat na nakapaikot, no? Paliitin natin, kunwari, na parang Pacific itong si Moro Gulf, no? Si Cotabato Trench kasi nasa ilalim ng Moro Gulf. That was, ayan, mag-anniversary na, August 17, 1976, no? So, 49 years na yan, this coming August 17. So, 8,000 po, and it happened 12 midnight. So, lahat po nung natural signs of an impending tsunami ay nakita. Kasi tatlo lang naman yung tatandaan natin for the local tsunami. Shake, drop, and roar, no? Yung sa shake, it's lindol na hindi ka makatayo, no? Tapos, dapat nasa ilalim ng tubig, yung epicenter. Tapos, yung naramdaman mong pagyanig ay at least intensity 5 hanggang 6, gano'n. Depende sa lugar, no? Tapos, magnitude 6.5. Yan. Yun yung mga flavor na titignan. Tapos yung drop na sinasabi ko na nakita sa August 17, 1976 earthquake ay yung pagkawala ng dagat. Kaya shake, drop. So, then yung roar parating na tsunami. It's a roaring sound that tsunami is fast approaching na to the populated area. Sa totoo lang, if I may allow, ang mas talagang problem natin are the local tsunamis. Yung mga imported tsunami natin, coming from Russia, coming from Japan. Japan, it took 4 hours. Yung March 11, dumating dito, 0.7 lang. So, hindi pa rin siya ganun ka-destructive in 2011. So, my point is, we have time na mag-usap, ang tao, may oras para magtanong sa amin, anong oras po dadating ang tsunami sa Pilipinas, gano'n. So, at yung pag-evacuate, may time. At tapos, yun ang basis nila for evacuation. Ang problema natin for local tsunami, just like what happened on August 17, 1976, it takes only 2 minutes. Maswerte na yung mga coastal communities na 15 minutes after the shake, no? Yan ang maganda, makita pa rin natin yung drop para it may add a minute or two para dun sa sinasabi nating 15 minutes to do the action or the evacuation procedure, no? Sa aking pananaw, mas problemahin natin, mas pagtuunan natin ng pansin ang local tsunami. As I have mentioned, it takes only 2 minutes to 15 minutes, then dadating na sa community yung tsunami, no? Sources, we have a lot of sources ng tsunami. The fact na meron tayong malalaking lindol na nanggagaling dyan sa West Philippine Sea or andyan yung Manila Trench na tinatawag natin. Na, accordingly, maabot yan hanggang Taiwan, yung generator na yan. I mean, yung earthquake source, no? Isa yan talaga sa magpo-produce ng tsunami sa atin. And historically, nag-tsunami na yan. And if I may add, dito sa west portion of the Philippines, tayo naman ang exporter ng tsunami to Vietnam, to Hong Kong,
to China, to Malaysia, tayo ang nag-export. Kaya sila naman ngayon, pagka nagka-earthquake dito sa may West Philippine Sea, all-eyed sila sa atin. Meron din silang partnership sa atin to get information of the earthquake. Kasi nga, meron tayong magnitude threshold para matawag natin na isang lindol ay tsunami-genic, no? So, well, for example, magnitude 7.0 yung issuance natin, meron ng mga action yung mga countries na yan. So, nagigets mo yung na pagdating sa tayo ang nag-i-import dito sa Pacific, no? Ganyan. But then, sige, going back to the Philippine Sea, na nandito sa may edge ng Pacific Ocean, yung Philippine Trends is the number 1 earthquake generator din natin. Earthquake producer natin yan. And base sa pag-aaral, itong size niya, yung haba ni Philippine Trends, ay may kakayahan siyang mag-produce ng kasing laki ng Russian earthquake. So, 8.7, 8.8, yan po, ano? And kung titignan nyo mamaya doon sa mapa, kung papansinin nyo yung Eastern Visayas and Eastern Mindanao, andyan lahat ng mga epicenters. And actually, on December 2, 2023, nag-produce ito ng, yun nga uli, ng maliit na tsunami din. Sariling lindol natin, ha? Yung sa Hinatuan earthquake, no? That was December 2, 2023. Yung mga ganun. Meron tayong mga maliliit, no? So, na tsunami, I mean. Lalo na if you are considering pa yung tinatawag nating inclusivity, yung not one less, pati yung mga people with extra needs, yung mga PWDs, mga senior citizen, can they run a kilometer in 15 minutes? Sir Angel, di ba parang may mga computation din yan kung kailan gagalaw? Meron po ba tayong kung kailan possibly? Ang ginagawa natin, since sa buong mundo, walang nakaka-predict ng lindol, no? Marami tayong ginawa na simulation tool. Halimbawa, ito si Philippine Trends, pagalawin ko nga ito ng 8.7 o ganyan, no? Sa may parte ng Mindanao, for example. And then, we'll see hanggang sa aabot yung kanyang tsunami inundation. In other words, when I say inundation, it's tsunami flood, no? Kung saan aabot. Yung mga heights dito sa Bukana or dun sa coastline, meron din tayong mga computation dyan. Pero hanggang dyan lang yun. Mas magagamit ng community for evacuation planning yung saan aabot yung tsunami. Kaya ngayon, ang tinuturo natin sa community, doon kayo maglagay ng evacuation area doon sa outside ng tsunami flood. Yes. Ganun. So, ang usually binibigay natin sa kanila is the worst case scenario. Pinakamalaki na pwedeng mangyari doon sa populated area, no? Sa naabutan. Maganda naman sa Pilipinas kasi in a few meters, meron silang mga more than 10 meters. Ang rule kasi natin in the Philippines, mahanap mo lang yung 10 meters above sea level, then you are safe. Malaki na yung chance mo na ma-save mo yung 10 meters ang elevation. Opo. Okay. So pag nasa 10 meters elevation ka na above sea level, safe ka na if magkaroon man ng tsunami. Yes. Pero ano po yun natural ground. Baka kasi yung iba, baka sa high-rise structure. So, wala pa tayong guidelines on the vertical evacuation kasi. So, puro horizontal evacuation pa ang tinuturo natin sa community. Although, alam natin na may mga lugar na talagang they need to run 2 kilometers hanggang 5 kilometers in 2 minutes, in 15 minutes. So, hindi kaya, no? So, yung iba, nag-iisip na sila ng mga solution for vertical evacuation. Pero kami, wala pa kaming malinaw na guidelines for vertical evacuation. No? So, puro pa tayo horizontal ngayon. Lalo na, if you are considering pa yung tinatawag nating inclusivity, yung not one less, pati yung mga people with extra needs, yung mga PWDs, mga senior citizen, can they run a kilometer in 15 minutes? So, medyo mahirap, no? So, ngayon po, puspusan yung turo natin. Actually, it is also one of my projects, capacitating the local government units to produce their tsunami evacuation plans, no?
Well-guided naman ng mga LGUs kasi because merong ginawa ang DILG na guidelines, yung operation listo, kung paano gawin yung response plan, for example. Kami kasi sa PBOX, hanggang tsunami generation kami eh. Kaya namin silang pakitaan ng mga simulation, itong bayan nyo, it will take only 2 minutes, 5 minutes. Andito na si tsunami after a strong earthquake. Mga ganun po. So, yun ang hanggang tsunami generation kami. Pero ngayon po, nag-i-stretch na rin kami ng tulong, nag-guide na rin namin sila para maintindihan nila yung tsunami inundation hazard map. Wag kang maglalagay dyan kasi aabutin yan ng tsunami. So kayo na rin na nagiging guide po ng ating mga... with the help of other mandated national agencies. Opo. Sir Angel, di ba si West Valley Fault, kung gumalaw, mayroon mga estimation kung ilan ang may injury at meron ding time consideration. Sa tsunami po ba, gaya na nabanggit nyo kanina, nangyari ng 12 midnight, umabot ng 8,000. Meron po bang ganun ding study si PBOX? Kung if ever nangyari ng umaga, ng hapon, ng gabi, meron po ba tayong ganun? Bagong labas lang you are referring to impact assessment or risk assessment. Yes po. Kaya itong Metro Manila nga may mga numbers how many buildings will be damaged. Pero ang consideration is shaking or earthquake, no? O ground shaking. So, tama 'yon. Ang tawag natin doon ay impact assessment, no? May ginawa si PBOX na isang simulation din. Pero of course, ang laki ng role ng local government units. Of course, we have this hazard map, for example. Kailangan ni local government units na lagyan yun ng mga bahay nila. I mean, doon sa map. On top of it, ipi-place nila doon sa tsunami hazard map, for example. And then, based on anong materials nung ginawa building, ganyan, gawa sa kahoy, gawa sa semento, ganyan, ano. And then, isa-simulate nung isang software na ginagawa natin. Yon. So, nagkakaroon sila ng result ngayon. Ito yung fatalities, ito yung slight damage na buildings, ito yung heavily damaged, mga ganun. Pati hanggang sa economic value nung mga madadamage, meron tayong pinamimigay for free sa mga local government units in the name of Rapid Earthquake Damage Assessment System. Marami yun. Pwede yun sa baha, pwede yun sa severe wind. Para ngayon pa lang, may idea tayo ilan yung i-handle natin na problema should this size of an earthquake ay makarating. Yun yung solusyon natin na ginawa kasi nga hindi natin napipredict ang lindol kung kailan, no? So, yun na lang magiging impact nito. Dapat meron na tayong kwenta. Sabi ko nga doon sa mga local government units, actually, ito dapat yung source of your plans. Kaya minsan, yung iba, challenge ko, what are the basis of your plans? Kung hindi nyo alam ilan yung mamamatay, ilan yung madadamage, mga ganun. So, kasi kasi nagli-lecture din ako doon sa Rapid Earthquake Damage Assessment System to mainstream yung binigay namin na libreng software, mamahalin yun, no? Pero binigay natin sa kanila ito for free to mainstream into their local development plans. It's about time talaga na mag-survey na sila ng mga bahay-bahay to include every house. Kahit kubo pa yan, shanty or what. Kasi kasama sila sa risk assessment. At malaki ang gagampanan nila. Sila talaga yung nandoon sa area. At kayo naman, nandito kayo to guide sila ano yung mga pwede nilang magawa. Yun nga, to guide. Pero kung tutuusin po, hanggang tsunami generation nga sana kami. Hanggang earthquake activity lang kami. So, but then again, yun nga, para wag magkaroon ng gap, tumatawid kami sa kanila. Para fully namin ma-explain paano umaatake ang lindol, paano umaatake ang tsunami. Sir Angel, kasi ditong nangyari sa Russia, tsunami, may nagsasabi, storm surge, o pa-explain na lang po ano yung difference ng dalawa ba, o kung meron silang pagkakaiba. Okay po. Kasi we have a lot of sea waves na tinatawag, no? May tidal wave, may mga ganun. Tidal wave is based on gravitational interaction ng sun and ng earth, no? Yan. Kaya kung titignan mo sea level natin pag ganun, no? May pagbaba, may low tide, may high tide, no? So, tapos, yun namang yung storm surge naman is weather related. Kumbaga sa isang planggana ng tubig,
ihipan mo. So, yung ibabaw Yes, lang yung nagagalaw, no? Okay. But then, ang kaibahan ni storm surge, may kasamang hangin. Opo. So, yung hangin yung magpaparupok nung maninira other than dun sa tubig na dulot nito, no? So, basta weather-related ang storm surge. Si tsunami, may paglindol sa ilalim ng karagatan or nagkaroon ng displacement, no? Yung sa trenches, for example, nagkaroon ng displacement doon. Ang my point is, balik tayo sa isang plangganang tubig, no? Yung buong planggana ang gumagalaw. Oo. So, ibig sabihin, mas malawak ang pwedeng maapektuhan ng tsunami. Yung Yolanda, for example, in 2013, that was storm surge. So, andun lang siya sa path ng bagyo. No? Pagka tsunami naman, pag sinabi nating Eastern Philippines, lahat yan, Bicol, Bicol hanggang Mindanao yan, ganun po. O baka mula Quezon hanggang Mindanao yan. Kasi hanggat may bukas o open seas na tinatawag natin, magta-travel ang tsunami. Yan ang kaibahan naman. Ayun, very well said. And sige po, para sa mga kababayan natin, kung meron po kayong gustong ipaalala, nandito po yung atin. Ito po, marami na po tayong mga ginagawa sa ating, marami na tayong pag-uusap, no, tungkol sa tsunami, lalo sa mga coastal communities. Dito sa may Mindanao, for example, Davao Oriental, marami na pong natulungan si FIVOLCS dyan sa paggawa ng tsunami evacuation plans nila. Hanggang Sipalay, hanggang dito rin sa west portion of the Philippines. Ilang years na natin ginagawa and wala pa rin po tayo nakikita nakapost ng mga evacuation map dun sa inyong mga lugar, no? So, para hindi po rin sayang effort natin, ituloy-tuloy na po natin. Baka itong pangyayari sa Russia ay isa ng paramdam. Okay, thank you, sir. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver hinggil sa tsunami. Gaya ng sinabi ng ating resource speaker, kung sa ibang bansang tsunami ay nangangamba tayo at naghahanda, mas lalo natin paghandaan ang ating mga local tsunami. Sana po lahat ng information na naibigay namin sa inyo ay magamit natin, lalo na sa panahon ng pangangailangan.